Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Impeachment call dito kay Vice President Sara Duterte ay tila ba desidido na ang mga congressman na patilsikin si Sara dahil nga binabayadan na nila itong tinatawag nating ombudsman upang itong impeachment campaign laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay matuloy na. Dito nga natin mapapatunayan at makikita mga kaibigan na itong mga tiwaling mga kongresong ito ay talagang gustong patalsikin na si Vice President Inday Sara Duterte dahil isa siyang sagabal sa kanilang mga masasamang plano. Kung maating maalala mga kaibigan nitong administrasyon ni dating Pangulo na si former President Rodrigo Roa Duterte ay maraming mga congressman din ang naalis dahil nga sa mga katiwaliang kanilang pinaggagawa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong mga kongresong ito ay tunay na takot dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya gagawin na lang nila ang lahat upang mapatalsik siya sa kanyang kinaupuan bilang isang vice presidente. Itong si Tambaloslos Romualdez, ang speaker ng House of Representatives, ay ang ulo sa ang pangulo dito sa pagbayad sa ombudsman upang aprubahan ang kanilang impeachment campaign or impeachment complaint dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Tila ba imbis na gamitin na ang pera sa mga may kabuluhang bagay at sa pag-improva ng kanilang mga syudad na nasasakupan, ay ginagamit lang itong pera na ito na kanilang naipunta sa kanilang mga opisina upang siraan ng iisang tao. Dito nga natin mapapatunayan at makikita mga kaibigan na hindi na talaga kailangan ng bansang Pilipinas ang House of Representatives at palitan na lamang ito ng Revolutionary Army nang sa ganon mga kaibigan ay ang militar na ang mamuno dito sa ating bansa. Well, para nga sa kabuuang impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung meron ka namang pong hinaing, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon. Muli po, maraming salamat and God bless! Maintindihan nyo. Kung naalala nyo, yung parang nabwisit itong si Congressman Rodante Marcoleta dahil wala nang laman yung kanyang hopya. Doon sa kasunod na hearing, itong si Atras Abante, bigla ho siyang bumanat ng ganito. Pakinggan nyo ho itong mga kababayan. Hopya pa rin ho issue. Kumakain ka ba ng hopya? Hindi. Chinese ka, di ko kumakain ng hopya. Anak na tokwa. So ako, Pilipino ako. Di ako kumakain ng puto. Di na ako Pilipino. Yun o ang banat nitong si Atras Abante. Noong si Kong Dante Marcoleta, hinahanap niya yung hopya niya kasi kinain ng matatakaw sa hopya kagaya nitong si Atras Abante. Pati sa mga congressman, nakakakita na ho tayo ng nagbubwisitan na siya. Nag-aasaran na ba? Nauna ho itong si Atras Abante, nakaano ho sila ngayon, kumbaga nakasakay sila sa sa administrasyon kaya lahat ng ginagawa nila akala nila nakakatuwa. Akala naman ho nitong si Atras Abante magpapatinag itong si Congressman Rodante Marcoleta. Ito ang sagot ni Congressman Rodante. Tingin pa lang ho ni Kong Dante, pagka hindi kayo kinabahan, ewan ko na lang. Tingnan nyo naman ho yung titing na yan. Yung tipong mukhang mangangain, hindi ko alam kung ako tinitingnan niya. Sa akin ho ba kayo galit, Kong? Wag ho kayong magalit sa akin. Kakampi nyo ho ako dito. Ito, pakinggan ho natin itong si Congressman Marcoleta. Naku. Oh. Tingnan nyo naman yan. Oh. Ang problema ho kasi dito, etong si Atras Abante, pinipilit niya yung hopya niya dito kay... Kinain na pala ni Atras Abante, nakanantawa, pati ba naman hopya? Ayan. Oh.
Bago tayo magpunta dun sa mabigat, ano muna ho tayo, medyo, ah, ah, weekend ngayon, eh. Gusto niyo ho ba heavy yung mga topic natin? Gusto niyo ho ba yung ano, malagbagan? Ano ho muna tayo, kalmado muna tayo ngayon. Good vibes muna. Wala munang magagalit. Mamaya na lang. Oh. Kumain ka ng kopya. Yan. Tayo mo na makain doon. Ayaw ko yan. Kinukunan ka yan. Kumain ka para. Ikaw kumain. TikTok. O, Yan ang TikTok natin. sinusubuhan ko si congressman ng anong tawag ito. Parang na-excite ako pagka tumanda ako. At si Commander, maggaganyanan kami. Isubo mo na yan. Kainin mo na yan, titiktok tayo. Kaya nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin itong kay Congressman Rodante Marcoleta. Wala, pinakita ko lang sa inyo na hindi magpapatinang yan si Kong Dante kahit na ano pa yung mga banat nitong si Atras Abante sa kanya. Kasi yung mga pwesto sa mga committee dyan sa House of Representatives, yung mga pwesto nitong si Congressman Rodante Marcoleta, ibinigay ho dyan sa mama na yan kay Atras Abante. Ngayon naman mga kababayan, dumako ho tayo dito kay ano. Ito hindi ho natin napasadahan ng babaran nung sang gabi to. Pero ngayon papasadahan ho natin. Itong si Jay Kong Hun, hinamon itong si Vice President Sara Duterte na mag-lie detector test. Ito lang naman, simple lang naman yan, Congressman Jay Kong Hun. Pagka nanghamon kayo ng ganyan, siguraduhin nyo na malinis kayo. Kasi, porque sinabi nitong si Vice President Sara Duterte, ayaw niya sagutin yung mga aso nitong si Tambaluslos. Ngayon, naghahamon itong si Jay Kong Hun. Talagang rektang banat na dito kay Vice President Sara Duterte. Huwag kong ganyan. Baka pagka tinanong kayo, involved ho ba kayo sa ipinagbabawal na pulburon dyan sa may Bataan, bigla ho kayong magalit. Baka bigla hong mahulog ang panga nyo. Diba? Pag pa naman nagsasalita kayo, medyo nanginginig-nginig pa ang labi nyo. Huwag kong ganun. Baka pagka tinanong kayo, nakatikim na ho ba kayo ng pulburon sa talang buhay nyo? Baka masira yung lie detector test machine, di ba? Kaya wag ho kayo basta-basta manghamon. Madami hong nabuwisi dyan sa hamon na ni Kong Hun. Pasadahan ho muna natin na mabilisan. Ito kay Sir EB, no? Para mas makakilala nyo kung sino nga ba itong si Jay Kong Hun na nagmamaganda yung mga panahon na to. Nagmamaganda ho yung si Jay Kong Hun, eh. Yung piling tigas ho siya dyan sa House of Representatives. Ito ho si Jay Kong Hun before and after. Ayan o. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Ganyan ho siya kasip-sip kay Tambaluslos. Kaya kung nakikita nyo pagka nagsasalita siya, medyo nanginginig-nginig yung labi niya. Ibig sabihin ho yun, mantika ng baboy yun. Malapit ho kasi siya sa nagmamantikang baboy, yung si Tambaluslos. Ito ang pagmumukha nitong si Jay Kong Hun nung medyo dirty pa siya. Hindi pa ho siya malinis dyan. Pero ngayon, sa tingin natin, sa pagmumukha nitong si Kong Hun ngayong mga panahon na to, hindi pa rin ho. Hindi, yung mga ganyang klaseng mukha, suotan mo lang ho ng yung mga kababayan natin nasa karsada, talagang mapagkakamalan yung bangyang mama na yan. Diba? Tingnan nyo ho yung ang tabas ng pagmumukha nitong mama na to. Hindi, ito kasi, base ho to sa mga nakikita nating nasasakote sa social media, sa mainstream media, yung nahuhuli nilang involved sa ipinagbabawal na pulburon. Mga ganyan-ganyan ho yung tabas ng mga pagmumukha ng mga tao na yan. Ito, hindi natin sinasabi na involved sa ipinagbabawal na pulburon itong si Kong Hun, ha. Sinasabi lang natin, ganyan ang tabas ng pagmumukha ng mga nahuhuli. Ito, yan ho yung mga larawan nitong si Kong Hun. Naku po, napaka-sweet naman itong si Jay. Mr. Jay Kong Hun, naghahamon kayo eh. Lakambini ba ho kayo, sir? Anak ng toka. Ito yung mga larawan na hindi lumalabas sa social media. Tanong ko lang dito kay Sir EB, di ka pa binlock niyang nitong si Jay Kong Hun? Kasi ibang bumanat yang si Sir EB Hugal po, talagang may pagka sasrugando sasot siya. Pati yung kalululuhan nyo, hahanapin nyo. Ito mga kababayan, itong si Erwin Tulfo, meron nung banat dito kay Vice President Sara Duterte. Watch BP Sara's refusal to take oath triggered impeachment.
2023 pa lang, sir, meron akong impeachment talk about kay Vice President Sara Duterte. Huwag niyo ako kaming paandaran. Eh, nako, Duterte supporter yan eh. Kita niyo ho, ang template na ginagamit ng mga tulpo na yan, kung alam niyo yung template nitong mga bilyar na to, yun ho ginagamit nila. Kung sinong nasa administrasyon, dun ho sila sisip-sip. Doon ho sila magpapakalinta. Nung panahon ni Tatay Digong, galit na galit sa mga adik yung mga magkakapatid na yan. Galit na galit sa korupsyon at kriminalidad yung mga walang yang yan. Pero ngayong mga panahon na to, palakpakan kay Mambalusos at Marcos Jr. Diba? Nagkalat ang illegal na droga at kriminalidad, nasaan ho mga tulpo. Tapos ang nag-trigger daw dun sa impeachment ng kay Vice President Sara Duterte, yung refusal niya daw sa pag-take ng oath. Bangag ka na rin ba, Erwin Tulfo? Tanungin niyo yung mga kasama niyo dyan sa House of Representative, especially Franz Castro, nagpa-interview pa ho yan sa Inquirer.net. Doon ho niya binulgar na dyan sa minority, meron ng pag-uusap about sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya wag mo akong paaandaran na yung hindi niya pag-take ng oath. Nasaan na yung tulpo na galit sa illegal na droga? Magtaas ng kamay. Nasaan na yung tulpo na talagang taga-suporta ni Tatay Digong at taga Davao? Magtaas ng kamay. Anak ng tokwa. Mga unyango pala itong mga magkakapatid na to. Ngayon number 1 kayo sa survey. No wonder kung hindi pa aasenso Pilipinas, dahil ang bilis pa talagang lokohin. Pagka naluloko pa kayo ng mga tulpo, anak ng tokwa, tandaan nyo, base ito sa ating obserbasyon sa trabaho ni Raffy Tulfo, diyan sa Senado at nitong si Erwin Tulfo. Matapang lang huyang mga yan sa radyo. Magagalit sa akin to, no? Napag-aayos lang ho ng mga yan yung away mag-asawa at away magkapit-bahay. Huwag naman magalit kasi yun lang naman talaga nakikita na naayos ng mga tulpo na yan. Nagsasalita ba sila? Yan na nga ba? Weekend. Kalma. Weekend tayo ngayon. Relax. Chill, PH update, chill. Naririnig niyo ba sila nagsasalita? Kaugnay sa ipinagbabawal na droga. Kaugnay sa kriminalidad na napakalaganap ngayong panahon na to. Korupsyon. Makabuluhang programa ng pamahalaan sa mga mahihirap. Naririnig nyo bang nagsasalita ito mga tulpo na to? Kung naririnig nyo, di palakpakan. Anak ng toko. Ayaw ko na. Na ako sa'yo? Tulpo, pass na ako sa'yo. Ayoko na sa'yo. Pagpalitin mo natin para hindi sa akin nakatingin itong si Kong Dante Marcoleta. Yan. Tignan mo si Erwin Tulfo. Yan ang tignan mo. Ayun na nga mga kababayan. Dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin ho natin yung pagpapakul. Pagpapakul. Ang hirap, nabubuyoy tayo. Ito. Game. Panoorin ho muna natin ang budots nitong si Revilla. Yan ho ang pinagpanalo niya noong 2019 senatorial election. Ngayon, gusto niya naman nung gamitin yung kanyang budots. Nako sir, gumana na yan. Bumenta na yan. Nakabudol na yan. Tigilan nyo na ho yan. Tuloy. May pa tayo dyan budots dyan? Game. Budots. May pang budots ba tayo dyan? Anak ng tao. Yun lang ho. Iboboto na siya ng mga Pilipinong aanga-anga. Mga gullible. Pagka narinig yung apelidong Revilla, anak ko po Revilla yan. Yan si Pandoy. Ganun lang ho ba? Yung boto nyo na pinaghirapan nyo, yung tipong pinilahan nyo, inintay nyo ng 3 taon, 6 na taon para maikast ito sa isang tao, tapos ibibigay nyo doon sa nagbubudots-budots lang. Anak ng tokwa, huwag na ho kayo lumabas sa pamamahay nyo. Ang tagal nyong ingatan yung isang boto na yon sa loob ng 6 na taon para maikas nyo, maibugan nyo yung galit nyo dito sa pamahalaan na to. Tapos ibibigay nyo,
isasayawan lang kayo, bibigay nyo sa kanya. Eh, di palakpakan. Ano, kay tamba na ho ba tayo? Okay, tamba na tayo. Eh, wala namang kung kwenta lahat na sasabihin nitong si Revilla. Kung gusto nyo marinig yung ano ni Revilla, yung mga punto de vista niya, eh, wag na, siguro, wala ho dapat kayo dito. Nasa maling channel ho kayo. Okay, Martin, tamba tayo. Maraming salamat, Senator Bong Revilla, ang mahal kong kaibigan. Siya rin, hindi niya ako iniwan. Nung nakaraang bagyong Yolanda, hey! Hey! Baba, parang kinakatay na baboy. Hey! Anak ng tokwa. Pasalamatan mo yan, pero yung Davao na nagpunta sa inyo nung panahon ng Davao, pinakaunang rumisponde, binababoy mo lang, yakang baboy ka. Go! Hey! Hey! Anak ng tokwa. Isa pa. Isa pa. Ano, parang kinakatay na baboy talaga to. No? Sir, practice ka muna dun sa ano mo. Next week, yan lang pag-practice mo. Nagpauso sa AA na yan. Masyadong pakul itong tambaluslos. Kakabwisit. Roy. Hey! Akala mo talaga rockstar ang dati anak ng tokwa. Huwag ganyan. Huwag ganon. Magpapayat ka muna. Tigilan mo muna kaka-adobo at sinigang na baboy. Sa bagay, di yun kinakain ng mga yun. No? Hindi yun nagbababoy yung mga yun. Tingin ko kinakatay niyan, ano? Mga usa, mga tupa, oh? Mga ganun ho siguro kinakain. Tapos kinakain yan, mga goldfish. Yung mga mamahaling, ano, di ba, gold yun, eh. Mahilig siya, yung pangmayaman yun. Yun ang pinakamahal na isda, goldfish. Sinasabi ko lang, hindi rin niya ako iniwan nung duman yung Typhoon Yolanda sa Tacloban. Yung Bong Revilla, pamilya, at lahat po kayo. Wala ka nga dun eh. Aklanto ko. Bubulahin mo na naman kami. Ang tanong, nandun ka ba nung Yolanda? Kasi sa lahat ng larawan, nakita lang namin itong si Alfred Romualdez. Hindi ka namin nakita, sir. Kaya wag mo kami papaandar, no? Papasalamat ako dyan. Ha? Di ako iniwan nung bagyong Yolanda. Duterte, Davao City ang pinakaunang rumisponde, hindi pa nasyonal. Ha? Davao City. Ang bilis talagang makalimot pagka mahilig sa mantika. At saka sugar. Tingin ko sugar yan tiyan ni Tambalusus na yan. Pagka puro ano yan. Puro cake, puro matatamis. Game. Oh. Magay! Hey. Kiss. Oh, kiss. Ayan, kiss. Kiss kayong dalawa nitong si... Ganyan na tayo? Ang badul. Oh. Anak ng toka. Wala yung asawa ko eh. Kayo ng dalawa Ayan mo na lang muna at siyempre nagagala po ako isang malaking karangal. Okay, ayaw, mabubula na sila. Ay na nga mga kababayan, dumako na ho tayo dito kay Binibining Maharlika. Nakita niyo na ho yung pag-i-A nitong si Pakul, Tambaluslos Romualdez. Feeling mo cool ka niyan? Feeling mo cool ka niyan? Sarap mong batukan. Buisit. Kala mo... Sir. Ay, naku po. Nakikita ko lang ang tiyan ni Tambaluslos, nai-speechless ho tayo. Daming problema ng Pilipinas. Pinagkakaabalan mo yung... Anong nang toko? Sabihin pare, kunyari, kailangan kong Sige na, Madam Maharlika, bigay ko na sa iyo itong si Tamba, balagbagin mo na. Sabi ko nga, mga kababayan, yung 1 bilyon, 2 bilyon, ilang bilyon na binibigay sa inyo, hindi yan ang sukatan na mayroong good governance itong si Bangag. Kailangan niya siyang paalisin, kailangan niya siyang patalsikin dyan dahil siya ay addictus benedictus. Siya ay patuloy na sumisingot ng pulburon. Bottom line, may addictus benedictus, Bangag kayong presidente.
Dahil hanggang ngayon, hindi pa siya nagpa-file ng case against me. Diyon sa deepfake na yan, na video-video na sinasabi nila. Authenticated nga yan. Di mo duwag yung puki ng inang yan. Oh, di ba? Gusto niya talagang patunayan sa buong mundo na siya ay hindi addict, which is yung pinayan, baka nga may nakaipit na pulburon na binigay sa kanya, magpa-drug test siya, magpa-pulburon test siya. At file a case against Maharlika dito sa Amerika para bakbakan kami sa korte. Para doon niya sabihin na deepfake yung video na pina-release ko. Ang ginagawa nila ngayon, mangkipagsabuatan ulit sa mga kongresistang mga bobo dyan para habulin ang mga kritiko like Harry Roque, like me, and iba pa. At ang gagawin ngayon ng mga Bangag Junior, yung kanila mga kritiko, katulad ni Attorney Glenn Chong, di ba? Dati nilang kaalyado kakampi, win back nila. Nag-o-offer sila ng pera, ng pwesto, babayaran nila gamit ang pera ng bayan para wala nang mag-criticize sa kanila. Actually, I was asked nung mga kaibigan ko, what if, sabi niya, alukin ka ni Lisa Marcos o ni Bangag Junior, o Maharlika, tumigil ka na, ganyan-ganyan, babayaran ka na lang namin. Sabi ko, over my gorgeous body. Kahit ano. Eto, bibigyan ko ng rektang sagot kasi meron din nagtanong sa atin yan, no? Kung sakaling tayo ay offeran, ito yung amount, bibigay namin sa'yo, PH Update, manahimik ka na, huwag ka nang gumawa ng reaction video. Kukunin ho ba natin o hindi? Hindi ho natin kukunin. Hindi ho natin kukunin yan, mga kababayan. Kaya makakatulog ka pa ba ng gabi nun? Iisipin mo na yung sinasabi mong prinsipyo mo, ibinenta mo sa isang halaga ng pera. Kakalungkot tong isipin na yung ibang tao na sumasagi sa kanilang kamalayan yung mga ganyang klaseng senaryo sa kanilang mga buhay-buhay. Kakalungkot to. Hindi natin ibebenta to. Iaano ho natin to, itatawid ho natin to hanggang 2028, no? Kung ano man mangyari sa 2028, doon tayo magkakaalaman kung anong mangyayari kay PH Update. Sa totoo lang, everyday, sa paggawa natin ng reaction video, wala naman ho kasiguraduhan. Pagka binubuksan ho natin yung ating computer, di ho natin alam kung makikita pa natin si PH Update. Ito, real talk to wala akong biro. Kumbaga, yun hong reality na napakaraming uncertainty sa social media. Pwedeng pagbukas ng computer mo, wala na yung channel mo. Kaya yung backup channel ho natin, rini-ready na ho natin kung sakaling ano man ang mangyari. Nakahanda pa rin ho tayo dito sa PH Update. Suportahan nyo ho suportahan nyo. Ilalagay ko ho yan sa mga susunod na video natin. Kahit i-offer pa niya ang national budget, hindi ko po tatanggapin dahil hindi for sale ang prinsipyo ko. Hindi for sale ang pagkatao ko. Hindi ako bangag. Ako hindi for sale prinsipyo at pagkatao ko. Hindi ko tatanggapin yan. Pero halimbawa, binigyan ako ni politician A, na kung saan kaalyado naman natin. PH Update, pampapremyo mo sa PH Update yan sa mga, sa mga member mo. Di masaya yung mga member natin, palakpakan sila dito. Ganun ho yun. Pero as much as possible, ayaw ho natin tumanggap dito sa PH Update. As much as possible. No, kung ano man yan, kung tayo dito sa PH Update, iniidolo natin at naniniwala tayo sa isang politiko, makausap lang ho natin yan, makadaupang palad lang ho natin yan, sapat na ho sa atin yan. Hindi ho tayo ba't ako manghihingi sa mga, ba't ako bibigyan o manghihingi dito sa mga politiko na to? Sa mga viewer, subscriber nga natin, sinasabi natin, okay lang kahit walang pakulay, magpa-member lang, okay na ho tayo. Kasi pagka membership, talagang random ho yung suporta ng mga, yung mga kababayan natin. Kasi, kumbaga, extra mile, ika nga yung linakad ng isang viewer para from viewer, maging member siya ng PH Update. Napakalaking bagay ho nun, kaya talagang pinapalakpang ko ho lahat ng member ng PH Update. Tulad din ni Attorney Glenn Chong na inoferan para itakwil ang mga Duterte at sirain, 'di ba? Isa 'yan ngayon sa ginagawa ni Bangag at ng kanyang mga Alipores. Warning. Kaya expect the unexpected. May mga makikita kayong pagbabago diyan sa mga ibang mga supporter
Kasi si Atty. Glenn yung unang nagsabi niyan na hindi ko lang alam kung personal na sinabi sa akin yun or sa dami ng issue na pag-usapan ba namin sa vlog na yeah, I think binanggit niya yun sa vlog na inoferan siya na umalis o tumigil sa pag-support sa laban ng bayan. Kasi we're not really supporting Duterte. I'm supporting Duterte. I am supporting the good governance of the Dutertes. So yun ang punto dito. May nakipag-communicate kay Atty. Glenn Chong na wag nang sumuporta sa mga pinaglalaban ng mga Duterte at dudurugin nga nila ang mga Duterte daw. 'Di ba? Yun ang sabi. Alam ko na 'yan. Ano pa lang last year pa lang. Ako na ang unang nagpa-bongga sa inyo na anuhin nila, dudurugin nila or sisirain nila, gugurgurin nila ang lahat ng mga kritiko. May accident pala dito. Okay? So, gugurgurin nila yung mga kritiko. Si Pastor Kibuloy, ayan, hawak na nila sa liig yan ngayon. I hope wag natin mabalitaan na one day inatake sa puso o nagurgur o nagbigti o kung ano pa man. Yan po ngayon ang ginagawa. Dito lang pala. Okay, traffic kasi may na-aksidente doon. Dito lang pala dito lang pala. Yun nga. Distracted si Madam, distracted. Okay lang, Anyway, okay lang. Yun palang Diretso. mga palangga, ang ginagawa nila ngayon. I-try nila bayaran, okay? Bayaran ang mga taong kritiko nila para wala nang mag-criticize at even yung mga media, walang mga media, ano na yan that's already given. Alright? So, mamaya natin sagutin si Palangga. Okay? Tawag ng tawag. Okay? Nagbablog ako. Tawag ng tawag ang hitad. Wow. So, yun. So, you expect na may mga changes na makikita kayo, mga politiko na dating I don't think so na yung mga politikong kumukontra ngayon, alas na lang kung for sale ang kanilang mga kaluluwa, mga politiko na i-win back ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., inuutusan na bayaran ang mga like media, whoever, media, vloggers, yung mga kritiko, win back nila, bibigyan nila ng pera. Ano ba naman yun? Gusto kahit 1 million, gusto sa akin, hindi lang 1 million ng offer, di ba? Name it. Si Atty. Glenn Chong, ganun din. Pero hindi po for sale ang pagkatao ko hanggang sa huling patak ng dugo ko. Hindi ko ibibenta sa mga putang inang, mga bangag na Satanas ang aking prinsipyo dahil hindi pera nila ang binabayad nila. Pera ninyo, hindi ko kayo kayang traidorin. Hanggang sa huling hininga ko, Palangga, I'm telling you, hindi po Okay. magbabago ang Iisa-isayin nun natin yung, base sa pananaw natin na yung mga vlogger na may prinsipyo dyan. Una, si Sas, hindi mabibili yan ng pera. Si Binibining Maharlika, nasa Amerika na yun eh. Saka kung gusto niyang pera, wala na siya dyan. Yung third floor, ay, si Madam Pamela, kakagating kayo niyan pagka... Hindi, sorry. Mayayari na naman ako nito. Yan si Sir Marlon, mga prinsipyo. Yan si Sir G. Sonsa, yan, malupit yan. Meron ho tayong gagawing programa, ha? Meron ho tayong makakakwentuhan sa ating mga vlog. Abangan nyo lang ho sa mga susunod na araw. No, marami ho tayong tatalakayin na kailangang maintindihan ng mga kababayan natin sa papalapit na 2025 midterm election. Abangan nyo ho kung sino yung magiging guest natin dyan. Sino pa ba mga may prinsipyo? Yan, si Ma'am Joey. Yung mga may prinsipyo ho yan. Yung iba, meron din naman prinsipyo kaso hindi ho muna na. Yung mga yung iba, yan marami naman may prinsipyo dyan. stand ko. Hindi nyo ako makikita na biglang pupurihin ko na si Bangag at si Lisa. Oh my God. Until the last drop of my blood, I will fight for the truth. Walang halagang pera na pwedeng magbayad sa kaluluwa ko. Dahil ang mga kaluluwang ligaw,
kaluluwang itim na mga maligno, mga sindikato katulad nila Tambaluslos, lahat ng mga yupak na yan, Araneta, Marcos Romualdez at lahat ng kanilang mga minions at lahat ng kanilang mga alipores, lahat ng mga nagpapahirap sa inyo, yan po ang dapat wakasan. Yan ang may papangako ko sa taong bayan hanggang sa huling hininga ko, hindi ako tatanggap ng bayad sa mga hayop na yan at never ever akong babaliktad na after all na alam ko na si Marcos Jr. ay sindikato, si Marcos Jr. ay smuggler, si Lisa Tanas ay kidnapper, magnanakaw and everything. Then all of a sudden, makikita nyo ako, pupurihin ko na. Pag nakita nyo si Maharlika na pumuri kay Lisa at Marcos, eto, tandaan nyo, i-record nyo itong angabels ko. Ibig sabihin, tumanggap na ako ng bayad sa mga putang inang yan. But that's not gonna happen until the last drop of my blood, I'm telling you. Mga kababayan, hindi ko kayong traidorin. Since 2015, I'm fighting for what is right. That's even before Duterte. That's during Noynoy. Diba? I stand for what is right, mga kababayan. Wala akong politika, wala akong kakilalang politiko during that time. Wala. The only thing that I have in my heart is love for the Filipino people. Yan ang totoo. Dahil kung gusto ko lang, ulit-ulitin ko ng pera ninyo na nakaw galing sa kaban ng bayan, hindi na po ako naging kritiko ng mga buwaka ng inang mga bangag na ito. Nakakakain ako ng 3 times a day, tumaba na nga ng bonggang-bongga sa kakaralamyada sa cruise, but at least hindi galing sa kaban ng bayan. Pero yan lang ang pangahawakan ninyo kay Maharlika. Never ever babaliktad o bumalik muli sa mga bangag. I cannot do that. Diba? Kung ganyan ang laro ko, oh my God, hindi ko kaya yan. Mawawalan po ako ng kredibilidad. Kasi may mga, ayan, tabingi. May mga nag-approach sa akin. Okay? Na friend of friends. Okay? Bakit hindi ka na lang? Diba? I-win back na lang kay Lisa. Total friends naman kayo. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga demonyo. Hindi ako muling makikipagkaibigan sa kidnapper, sa smuggler, sa kawatan. Never ever yan mangyayari. Diba? Tutulo pa, patak muna ang lahat ng dugo ko bago, at kahit na pumatak lahat ng dugo ko sa lupa, hindi mangyayari yan, palangga. Kahit sa kabilang buhay. Wow, traffic naman dito. Yun yung sasabihin ko sa inyo. I will fight para sa bayan. Dahil iko-konti na lang ang lumalaban para sa bayan. Okay? Actually, marami pala, not kukonti. May nahuli doon. Okay? Ang mga politiko ngayon ay mga kawatan. Walang pakundangang nakawin ang pera ng bayan. Magsimula sa paa hanggang ulo nila ay, lahat ng dugo na nananalaytay sa kanila, lahat ng buhay na mayroon sila ay dahil sa kaban ng bayan. Lahat ng mga designers sinuot na nila, lahat ng pagnanakaw, kasumpa ang mga putang inang mga politiko sa Pilipinas na magnanakaw, kaya dapat nyo silang wakasan. Huwag kayo magpapasindak, huwag kayo magpapaakit sa kakarampot na pera, kabayaran ng inyong prinsipyo, dahil mawawalan kayo ng kredibilidad, mga kababayan. And I admire Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez. Dapat kaya mga yan tumakbo yan sa politika. Pero again, nag-usap kami ni Attorney Glenn Chong dito. Andyan na sila sa Pilipinas ngayon. Sabi ko, brother, bakit di ka tumakbo? Sabi niya sa akin, ate niya, alam nyo naman ang issue natin. Ang Smartmatic ay ang dayaan sa halalan. Kailangan muna nating linisin yan para makatakbo ang mga ordinaryong Pilipino na hindi na nakawin ang boto. Tama ka naman, Sir Antonio Glenn Chong, kasi it's gonna be useless. Diba? Pero we have to fight. Kasi ngayon pa lang nangangampanya na sila eh. Ninanakaw na nila yung pera through ayuda. Diba? Umiikot sila imbis na magtayo ng mga ospital, dagdagan ang mga regional hospitals para hindi na po kayo pumunta sa Maynila na magpagamot. Pero anong ginagawa ng mga buwaka ng ina? Ha? Nag-aayuda. Kailan maglalast ang 5 kilong bigas? Sabi ko nga, mga kababayan,
Kahit isang sakong bigas pa ang ibigay sa inyo, bawat ayuda nila, hindi after say mo na isang buwan, 'di ba? Isang buwan maglalast ang isang kilong ang isang sakong bigas. So after that, nga pa rin kayo? Ang kailangan ninyo trabaho. Ang kailangan ninyo suporta ng gobyerno when it comes to healthcare, mababang kuryente, mababang bilihin, mababang tubig, maayos na pamayanan, walang mga patayan katulad ngayon, walang nakawan na talamak, widespread corruption sa Bureau of Customs na si Lisa Tanas din, si Bangag Jr. din ang nakikinabang, ang pamilya nila, ang kanilang mga kasabwat. So saan kayo pupulutin? Kailan na yun? 20-something years? No, not 20-something years. Almost 2 decades ago. Nung ako ay nangarap ng mga ibang bansa at ang aking mga kaklase sa nursing school ay nangarap din dahil ang usapan namin noon, wala nang pag-asa ang Pilipinas dahil lahat korap. Okay, kaya ako'y nangarap ng mga ibang bansa. Ayan, years, almost 2 decades ago na. Diba? Ganon, mas malala actually, sobrang lala yung pangyayari ngayon sa Pilipinas. Imagine, nangamatay na lang ang ating mga ninuno, ang ating mga lolo't lola, ang inyong mga nanay, nangamatay na lang dahil hindi pa nila nakamtan yung maalwa na buhay, yung maayos na buhay. Alam nyo, habang nagdadrive kami ni Atty. Glenchong sa Catalina Island, drive ko ang lola mo, usap na tayo muna ng ganito. Habang nagdadrive ako ng bonggang-bongga, I think, mga palangga, doon ako. So, habang nagdadrive ako kami ng bonggang-bongga, sabi ko kay Atty. Glenn, Atty. Glenn, itong Catalina Island, ang ganda-ganda, diba? Pwede natin gawin to sa Pilipinas. Sabi niya, oo, pwede gawin sa Pilipinas yung mga islands na pwede i-develop para magkaroon ng turismo. Ngayon napag-usapan namin, kaso paano mo pa projectan yan? Dahil yung mga politiko, nanakawin nila yung pondo, ayaw nila pong mag-improve ang Pilipinas. Wala silang pakialam sa iyo.